know what? More than times, probably my father is dead in 2021. During pandemic, di ba nagtrabaho sa Galas, Quezon City, Barangay Santo Niño, um, Street, Barangay. Ngayon nalipat ako dito sa Road 20 Project at Quezon City, Bahay Turo Barangay. You know what? They're asking for a lot money in working. Alam naman natin na all Filipino legal sila at pampasuldo sa akin. It's very, it's very doubt of my seeking my life for to what the pandemic is, destroy. For anything, may nagagawa naman eh. Magkano lang nung call to barangay na doon ako nagtatrabaho sa lugar na yon. Ngayon, I want to post my YouTube channel, right? 2021. At sinabi ko na, kay President Duterte, di ba? Nanghiyaw sa kanya ng tulong. Madali lang gawin yun eh. Call to the barangay about the money. Nanghiya ako ng money ransom para uuwi ako ng Masbate City kasi nga tatay ko mamamatay na. Akong inaantay. Sabi ko hindi ako makakauwi. Wala akong pera. Walang naistap ang pasuldo sa akin ng bus ko because always destroy a lot as pandemic, anything. My dad is always fight me. It's a pain because it's missing to me. My Facebook. And my friends, my family, and my sister, and my tita. Ngayon, talagang hindi ako pinakinggan ni President Duterte. Hindi siya tumawag ng barangay o police kasi barangay San Isidro o barangay Santo Niño o San Isidro Police Station, lapit lang, galas lang, doon lang kayo sa baba eh. Pag 7-Eleven lang eh, doon lang kayo sa baba, sa number EBC street na yon, doon ako tatrabaho at matagal ako doon. Pabalik-balik for vacation. Bulacan, vacation. Matagal ako sa amo ko na yon. Mabait yung amot ko na yon. Kaya lang naman, ang problem ko kasi, yung during pandemic, diba? Ang tagal ko sa kanila, 10 years. Magkano yung suldo ko doon? 3,000 lang. Pero tumagal ako ng ganun katagal kasi pag mabait sa akin ang tao, whatever the doubt or whatever the lose money, anything to bad, kung tao ang turing sa'yo, mabuti ang turing sa'yo, pero nagkakaroon na kami ng struggle, nagkakasama or away-away for any problem because longer, they have been changing and I've lived and lost. Right. Ngayon, ito si President Duterte ang aking sinisisi. Kaya namatay ang tatay ko dahil sa kanya. Kaya ngayon, President, kahit anong gawin mo, hindi kita patatawarin. Kaya magbayad ka na sa akin naman ng ransom. Habang buhay ka pa para pag namatay ka, you're not famous taking your family's loved ones. Hindi rin matatahimik hanggat ang nakapos ang video ko na to, napapanood to ni Sara Duterte at ng anak mo na si Basti Duterte. Parang ikaw na rin ang pumapatay sa anak for helping about you is not to help you. Baka hayaan ka lang ng anak mo mamatay. Good luck ka na lang. Mabubulo ka na lang sa Malacanang o whatever. At hindi kita patatawarin. Kahit sa impyerno. Never. Ako na may hawak ng judgment sa impyerno at saka sa hell and heaven earth. Before this time is the spaced word about the Christ is second coming and World War III new version. It's over to me. Skill! Now, ito naman Barangay Turo, Bahay Turo, Fragic at Quezon City Road 20. Ito naman ang susunod na mukhang ano na to eh. Mukhang impactantis ditong barangay na to eh. Ngayon, napapansin ko rin eh, wala silang ginagawa. Nagre-report ako ng aking post na Sini Opinaldo o Sinaida Opinaldo dito sa Pelbera Home, Dakilang Lumpo, Project 8 Quezon City. Dito sa sa Dakilang Lumpo sa Pelbera Home sa number 3 kasi nasa ibang bansa siya. Wala din silang ginagawa eh. Nagre-report din ako eh. Lahat yan magpapatong-patong. Lahat yan nagiging amo ko sa Pilipinas. Papatawag ko yan. Pati kung sino man, pati barangay. Lahat yan haharap. Sa dami naging amo kong kriminal, lahat sila nakarecord. At kilala kong pangalan nila, kung saan sila nakatira. Madali silang tuntunin. At hindi sila makakalabas ng Pilipinas. At dito sila mapubulok sa Pilipinas. Kung mayroon man isang important sa international, whatever, is going to destroy you. And I believe you. Kung kilala mo ako ngayon, hindi mo na kailangan tanong sa akin yan. Mag-report ka na kasi ikaw ang mawawalan, hindi ako. Okay, take mo yung bibig mo, you're back, you're done, and I will do good work about me and face to face and will what happened. Right?
So, go. This is better birching about the money and level. Hit it. It is not a particular big mystic one, but a Christ, you are healed and go to home. You are not rich from the guy you're before. And best thing is not equivalent. Think about this world. Hindi ko naman sisirain ang mga boss ko o amo ko kung mabait sa akin eh. Hindi ako ganun. Totoo ang sinasabi ko. Hate ko sila, kaya wala silang place sa bunganga ko. Lahat sila destroy. Kahit mapanood ako nila ngayon, palayasin ako dito. Dahil sila kasama ko sa Malacanang at dun papadala ko sa court at para pahiya sa buong mundo. Eh, barangay lang. Susuhulan lang nila yan. O ganito, mga ba na sa pikit sa bigyan na kamani susunod naman yung barangay. Nako, mga barangay pa. Mabilis pa sa alas 4 yung mga nagtatrabaho sa barangay. Ko, susuhulan mo lang yan. Lalabas yung dila parang asong nababaliw o crocodile pag nakakita ng pera. Akala mo pati kalulo ibibinta. Yan ang alagad ng batas. Taktantis. Kaya nga dapat ituloy ng World War III na yan. Philippine, China, Mera at mamatay na kayo kasi kayo ang salot sa buhay ko dito sa mundong ito. Wala nang iba. Wala akong sinisisi. Kayo! You're the fucking promoter and over the hill. Bitch! You know what? So my story to my mom, she's died and 2002 or 1. She's working in Amos Cavite. Doon siya rin namatay sa Amos Cavite. To my mother is Erlinda Enshu o Linda Enshu. Dalaga siya. Yun ang kanyang apelyido. Ngayon, this is a big story before I was born na dalaga siya for may sinasabi kasi siya sa akin at may sinasabi ang daddy ko bago namatay na ang nanay ko ay isang is a broken family na galing siya sa isang malayong lugar or pumunta ng province o napunta sa Pilipinas nag-vacation for anything about the teenager na dalaga siya at naligawan siya ng tatay ko na si Mr. Tobias Borinaga. Tobias Borinaga, ang family niya ay si Mr. Tobias Borinaga. Ang asawa niya ay si Miss Salustrika Samson. Yun ang mother niya. To meaning, nakatira sila sa Divisoria as provinces. Sa bundok yun nakatira. For located di Masalong is Lungsod. Masbate City is third location and Philippines. Yun ang aking family kasi for anything, ako parang anak ako sa labas ng mother ko kasi yung tatay ko is foreigner but bago siya nag-pregnant ay ang tatay ko na ang nagdadala ng kanyang sibling. Ibig sabihin na tanggap niya na ganito or tibig is a big issue for not or good big issue. Pero pinapaliwanag sa akin na hanapin ko daw yung kapatid ng mga magulang ko or kapatid ng aking mother. Baka dito siya sa Philippines. Kung kilala nyo po si Linda Enshu or Erlinda Enshu, original kanyang pangalan and middle name is Enshu. Ang kanyang asawa ay si Mr. Tobias Borinaga. O ang nanay ni Tobias Borinaga ay si Salustrika Samson. You know what? Patay na ang tatay ko noong 2021, di ba? Na nanghingi ako ng tulong sa Galas, Quezon City, Barangay San Isidro kasi doon ako nagtatrabaho.
Nabigyan ako ng money ransom para umuwi ako ng provinces. Kasi inaantay ako ng tatay ko bago siya mamatay. Ako kasi gusto niya makita because, you know, ako ang pinili niya na GR kasi dalawa kaming lalaki, panganay yung lalaki. For 9 kami magkakapatid, namatay yung apat for his big issue about the nakunan kasi ang panganganak kasi ng mga magulang noon ay hilot, hilot or is not hospitality. So meaning yun ang aking pinapahimat ngayon. I'm sleeping. Pero ito talagang sinasabi ng aking pain spiritual na kailangan ko sabihin baka andito lang sila sa Pilipinas para makita naman namin sila, yung aming kapag-anakan, yung nawawala nyo po na kapatid na si Erlinda Insho, ang kanyang totoong pangalan, pero ang kanyang palayaw ay Linda Insho. Yun. So, kung gusto niyo akong kontakin, andito lang sa my YouTube channel and go to the full list para maliwanagan niya kasi bago kasi siya na namatay. My mom namatay is dead for, is drink for our friend na just drinking drunk sa bicycle to, travel to around home going na isa sa drunking. Parang ang story daw nung first CCTV is old CCTV but the universe is not CCTV na bigla siyang hinagip ng tin-wheeler at sinasagasaan siya na putol ng kanyang paa at tinuluyan siya ng doktor para buo ang bayad sa amin. Asking is 300,000. Namatay siya ng 2001 o 2000. Basta year 2000. I'm 16 years old before. My mother is dead. I'm 35 now. How many years? 20 years? Oh, 20 years coming. It's very longer. So, yun yung aking point. Kasi, andito na ako ngayon sa YouTube channel. Meron akong history, meron akong Facebook tag sa social media about my family broken. Oo, na-destroy talaga ang family ko. Dahil sa low soul, or something, darkness and the pulpit's life being, na ngayon, ito na ang aking narating because the God disappointed me about what happened. Pero ang pakiramdam ko talaga ako ay anak ng isang, when I story to my grandma, parang during the World War II in the Philippines, parang ang mother ko bago siya naasawa ng tatay ko, buntis na siya sa mga Hapon o Japan or whatever, Korean and the Philippines, for suicidal woman for hostages. Parang gano'n ang issue na narip siya tapos ako yung sibling na pinanganak. Kaya iba yung mukha ko sa amin magkakapatid, di ba? Masyado akong maganda for endings or whatever. So, yun yung point ko. Kaya hindi rin ako matahimik ngayon for how many years for my story. It's a big story and this Philippines life. Hindi ko maipost lahat sa YouTube because it's very hard. And to my interview to me about the MMK and the Philippine television, to our celebrity is a movie na ang aking story ay mapupunta din sa film. So, yun ang aking, for this. Pero kung mag-chance naman ako sa Philippines life for changing as a person, lahat naman lalabas ang aking speech for evidence, whatever, to create myself in this longer the Philippines what happened. So, going to the war, to going to the end time, kung paano ko nag-miracle sa Pilipinas, as a big issue is a big dumb conclusion about this world. And pray to the Lord and I believe because our conquered to influence the world to our negative or positive, but I will give one reason that God is immortal one in this world. Kaya nauuna sa atin ang pananampalataya at ang Panginoon sa lahat ng buhay. Amen. Thank you. Kung ang mother ko ay nasa impyerno, honorably seated in a place, and for my voices here, to my all family is dead and passed away for the darkness and living to lose soul, but I encourage today about the God is helping and always blessed to the voices is cry for the lost soul and pain and eternity and hell.
kasi ganun talaga yon. Wala tayong magagawa doon. Tayo mamimili kung papasok tayong heaven o hindi. Hindi natin makakasamang pamilya natin. Kung hindi sila na maniniwala, kung hindi sila susunod sa atin, hindi tayo magsasama sa buhay na walang hanggan. Because reason working of the Lord is not of fulfilling word, is one-on-one for your personal work and will receive and loved ones to free and word about the saving your family and friends. Thank you. You know what? More than times, probably my father is dead in 2021. During pandemic, di ba nagtrabaho sa Galas, Quezon City, Barangay Santo Niño, um, Street, Barangay. Ngayon nalipat ako dito sa Road 20 Project at Quezon City, Bahay, Turo, Barangay. You know what? They're asking for a lot money in working. Alam naman natin na all Filipino legal sila at pampasuldo sa akin. It's very doubt of my seeking my life for to what the pandemic is, destroy. For anything, may nagagawa naman eh. Magkano lang nung call to barangay na doon ako nagtatrabaho sa lugar na yon. Ngayon, I want to post my YouTube channel, right? 2021. At sinabi ko na, kay President Duterte, di ba? Nanghiyaw sa kanya ng tulong. Madali lang gawin yun eh. Call to the barangay about the money. Nanghiya ako ng money ransom para uuwi ako ng Masbate City kasi nga tatay ko mamamatay na. Akong inaantay. Sabi ko, hindi ako makakauwi. Wala akong pera. Walang na-stop ang pasuldo sa akin ng bus ko because all is destroy a lot as pandemic, anything. My dad is always fight me. It's a pain because it's missing to me. My Facebook. And my friends, my family, and my sister, and my tita. Ngayon, talagang hindi ako pinakinggan ni President Duterte. Hindi siya tumawag ng barangay o police kasi Barangay San Isidro o Barangay Santo Niño o San Isidro Police Station, lapit lang, galas lang, doon lang kayo sa baba eh. Pag 7-Eleven lang eh, doon lang kayo sa baba, kami, sa number EBC street na yon, doon ako tatrabaho at matagal ako doon. Pabalik-balik for vacation. Bulacan, vacation. Matagal ako sa amo ko na yon. Mabait yung amot ko na yon. Kaya lang naman, ang problem ko kasi, yung during pandemic, diba? Ang tagal ko sa kanila, 10 years. Magkano yung suldo ko doon? 3,000 lang. Pero tumagal ako ng ganun katagal kasi pag mabait sa akin ang tao, whatever the doubt or whatever the lose money, anything to bad, kung tao ang turing sa'yo, mabuti ang turing sa'yo, pero nagkakaroon na kami ng struggle, nagkakaroon or away-away for any problem because no longer the habit of changing and I live and lost. Right? Ngayon, ito si President Duterte ang aking sinisisi. Kaya namatay ang tatay ko dahil sa kanya. Kaya ngayon, President, kahit anong gawin mo, hindi kita patatawarin. Kaya magbayad ka na sa akin ng money ransom. Habang buhay ka pa para pag namatay ka, you're not famous taking your family's loved ones. Hindi rin matatahimik hanggat ang nakapusang video ko na to, napapanood to ni Sara Duterte at ng anak mo na si Basti Duterte. Parang ikaw na rin ang pumapatay sa anak for helping about you is not to help you. Baka hayaan ka lang ng anak mo mamatay. Good luck ka na lang. Mabubulong ka na lang sa Malacanang o whatever. At hindi kita patatawarin. Kahit sa impyerno. Never. Ako na may hawak ng judgment sa impyerno at saka sa hell and heaven earth. Before this time is the spaced word about the Christ's second coming and world fire in new version. It's over to me. Skill! Now, ito naman Barangay Turo, Bahay Turo, Fragic at Quezon City Road 20. Ito naman ang susunod na mukhang na to eh. Mukhang impactantis ditong barangay na to eh. Ngayon, napapansin ko rin eh, wala silang ginagawa. Nagre-report ako ng aking post na Sini Opinaldo o Sinaida Opinaldo dito sa Pelbera Home, Dakilang Lumpo, Project 8 Quezon City. Dito sa sa Dakilang Lumpo sa Pelbera Home sa number 3 kasi nasa ibang bansa siya. Wala din silang ginagawa eh. Nagre-report din ako eh. Lahat yan magpapatong-patong. Lahat yan nagiging amo ko sa Pilipinas. Papatawag ko yan. Pati kung sino man, pati barangay. Lahat yan haharap.
Sa dami naging amo kong kriminal, lahat sila nakarecord at kilala kong pangalan nila kung saan sila nakatira. Madali silang tuntunin at hindi sila makakalabas ng Pilipinas at dito sila mapubulok sa Pilipinas kung mayroon man isang important sa international whatever is going to destroy you and I believe you. Kung kilala mo ako ngayon, hindi mo na kailangan tanong sa akin yan, mag-report ka na kasi ikaw ang mawawalan, hindi ako. Okay, take mo yung bibig mo, you're back, you're done, and I will do good work about to me and face to face and will what happened, right? So, go. This is better birching about the money and level. Hit it. It is not a particularly your big mystic one, but a Christ, you are healed and go to home. You are not rich from the guy you're before, and best thing is not equivalent. Think you about this world. Hindi ko naman sisirain ang mga boss ko o amo ko kung mabait sa akin eh. Hindi ako ganon. Totoo ang sinasabi ko. Hate ko sila, kaya wala silang place sa bunganga ko. Lahat sila destroy. Kahit mapanood ako nila ngayon, palayasin ako dito. Dahil sila kasama ko sa Malacanang at dun, papadala ko sa court at para pahiya sa buong mundo. Eh, barangay lang. Susuhulan lang nila yan. O ganito. Mga na sa pickets na bigyan ka mani susunod naman yung barangay. Nako, mga barangay pa. Mabilis pa sa alas 4 yung mga nagtatrabaho sa barangay. Ko, susuhulan mo lang yan. Lalabas yung dila parang asong nababaliw o crocodile pag nakakita ng pera. Akala mo pati kalulo ibibinta. Yan ang alagad ng batas. Taktantes. Kaya nga dapat ituloy ng World War III na yan. Philippine, China, Amira at mamatay na kayo kasi kayo ang salot sa buhay ko dito sa mundong ito. Wala nang iba. Wala akong sinisisi. Kayo! You're the fucking promoter and over the hill. Bitch! You know what? So my story to my mom, she's died and 2002 or 1. She's working in Amos Cavite. Doon siya rin namatay sa Amos Cavite. To my mother is Erlinda Enshu o Linda Inshu. Dalaga siya. Yun ang kanyang apelyido. Ngayon, this is a big story before I was born na dalaga siya for may sinasabi kasi siya sa akin at may sinasabi ang daddy ko bago namatay na ang nanay ko ay isang is a broken family na galing siya sa isang malayong lugar or pumunta ng province o napunta sa Pilipinas nag-vacation for anything about the teenager na dalaga siya at naligawan siya ng tatay ko na si Mr. Tobias Borinaga. Tobias Borinaga, ang family niya ay si Mr. Tobias Borinaga. Ang asawa niya ay si Miss Salustrika Samson. Yun ang mother niya. To meaning, nakatira sila sa Divisoria as provinces. Sa bundok yun nakatira. For located di Masalong is Lungsod. Masbate City is third location and Philippines. Yun ang aking family kasi for anything, ako parang anak ako sa labas ng mother ko kasi yung tatay ko is foreigner but bago siya nag-pregnant ay ang tatay ko na ang nagdadala ng kanyang sibling. Ibig sabihin na tanggap niya na ganito or whatever is a big issue for not or good big issue. Pero pinapaliwanag sa akin na hanapin ko daw yung kapatid ng mga magulang ko or kapatid ng aking mother. Baka dito siya sa Philippines. Kung kilala nyo po si
Linda Ensho or Erlinda Ensho, ang original kanyang pangalan and middle name is Ensho. Ang kanyang asawa ay si Mr. Tobias Borinaga. Ang nanay ni Tobias Borinaga ay si Salustrika Samson. You know what? Patay na ang tatay ko noong 2021, di ba? Na nanghingi ako ng tulong sa Galas, Quezon City, Barangay San Isidro kasi doon ako nagtatrabaho. Nabigyan ako ng money ransom para umuwi ako ng provinces. Kasi inaantay ako ng tatay ko bago siya mamatay. Ako kasi gusto niya makita because, you know, ako pinili niya na GR kasi dalawa kaming lalaki, panganay yung lalaki. For 9 kami magkakapatid, namatay yung apat for his big issue about the nakunan kasi ang panganganak kasi ng mga magulang noon ay hilot, you know, hilot or is not hospitality. So meaning yun ang aking pinapahimati ngayon. Ang memory is sleeping. Pero ito talagang sinasabi ng aking pain spiritual na kailangan ko sabihin baka andito lang sila sa Pilipinas para makita naman namin sila, yung aming kapag-anakan, yung nawawala nyo po na kapatid na si Erlinda Insho, ang kanyang totoong pangalan, pero ang kanyang palayaw ay Linda Insho. Yun. So, kung gusto niyo akong kontakin, andito lang sa my YouTube channel and go to the full list para maliwanagan niya kasi bago kasi siya namatay. My mom namatay is dead for, is drink for our friend na just drinking drunk sa bicycle to, travel to around home going na isa sa drunking. Parang ang story daw nung first CCTV is old CCTV but the universe is not CCTV na bigla siyang hinagip ng tin-wheeler at sinasagasaan siya, naputol na ang kanyang paa at tinuluyan siya ng doktor para buo ang bayad sa amin. Asking is 300,000. Namatay siya ng 2001 o 2000. Basta year 2000. I'm 16 years old before. My mother is dead. I'm 35 now. How many years? 20 years? Oh, 20 years coming. It's very longer. So, yun yung aking point. Kasi, andito na ako ngayon sa YouTube channel. Meron akong history, meron akong Facebook tag sa social media about my family broken. Oo, na-destroy talaga ang family ko. Dahil sa low soul, or something, darkness in the Philippines life being, na ngayon, ito na ang aking narating because the God disappointment about what happened. Pero ang pakiramdam ko talaga ako ay anak ng isang, when I story to my grandma, parang during the World War II in the Philippines, parang ang mother ko bago siya naasawa ng tatay ko, buntis na siya sa mga Hapon o Japan or whatever, Korean and the Philippines, for suicidal woman for hostages. Parang gano'n ang issue na narip siya tapos ako yung sibling na pinanganak. Kaya iba yung mukha ko sa amin magkakapatid, di ba? Masyado akong maganda for endings or whatever. So yun yung point ko. Kaya hindi rin ako matahimik ngayon for how many years for my story. It's a big story and this Philippines life. Hindi ko maipost lahat sa YouTube because it's very hard. And to my interview to me about the MMK and the Philippine television, to our celebrity is a movie na ang aking story ay mapupunta din sa film. So, yun ang aking for this. Pero kung mag-chance naman ako sa Philippines life for changing as a person, lahat naman lalabas ang aking speech for evidence, whatever, to create myself in this longer in the Philippines what happened. So going to the war, to going to the end time, kung paano ko nag-miracle sa Pilipinas, as a big issue is a big dumb conclusion about this world. And pray to the Lord and I believe because our conquered
influence the world to our negative or positive, but I will give one reason that God in immortal one in this world. Kaya nauuna sa atin ang pananampalataya at ang Panginoon sa lahat ng buhay. Amen. Thank you. Kung ang mother ko ay nasa impyerno, I don't believe sit in a place and for my voices here, to my the whole family is dead and passed away for the darkness and living to lose soul, but I encourage today about the God is helping and always blessed to the voices is cry for the lose soul and pain and eternity and hell. Kasi ganun talaga yon. Wala tayong magagawa doon. Tayo mamimili kung papasok tayong heaven o hindi. Hindi natin makakasamang pamilya natin. Kung hindi sila na maniniwala, kung hindi sila susunod sa atin, hindi tayo magsasaba sa buhay na walang hanggan. Because reason for kingdom of the Lord is not of fulfilling word, is one-on-one for your personal work and we first save and loved ones to free and word about the saving your family and friends. Thank you.